sige, sige. Ito na talaga bagay sa sure ka, ate. Sige. Diyan ka lang ba, Berang? Oo, teka. Okay, Berang ka na to. Sige, tingnan natin. Mga bali lahat ay 4,500. 4,500. 4,500? Mahal naman ang mga to. Maaari. Pero tandaan mo, dalawa lang paraan para maging isang mukhang Christian. Ang una ay ang paraan yan. At ang pangalawa naman ay ang magiging tunay na Christian ka. Pero, weird, di ba? Ganito kasi yun eh. Damit mo at ang image mo, 4,500. Pero yung pag nakita ka naman ng boyfriend mo at nakita kang mukhang Christian, priceless yun. At tiyak na magigugustuhan ka talaga niya. Correct ka dyan. At kapag tama ang kinulis ko, siguradong babalik lahat ng ginastos ko. Sige po, balik na natin yan. Okay, salamat. Ma'am, teka lang po, may nalimutan po ako ibigay sa inyo. Ito po yung bilang pasasalamat po sa pagbili po ninyo sa aming butik ay yan po yung aming souvenir na iniiwan sa inyo. Paano magsalita ang isang Kristiyano? Kailangan ko pa ba nito? Natural po. Kung gusto nyo talagang maging isang Christian at magmukhang Christian, kailangan nyo makibagay sa mga salita nila. Nandyan po yung mga salitang halimbawa, praise the Lord, hallelujah, amen! Nandyan din po yung mga salitang madaling maluloko yung mga yun. Talaga? Tama ka dun, kailangan ko nga to. Libre ba to? Wala po yung bayad, souvenir po yan. Sige, salamat. Sige po, balik po kayo. Salamat. Ma'am, may nakita na po ba kayo? Hindi ko naiintindihan yun ah. Nagbenta ka sa kanyang damit para magmukha siyang Christian? Yan po ang dahilan kasi, kaya kami may produkto. Grabe. Hindi ko alam na may ganito palang tindahan. Kita mo, ma'am, kahit kami hindi nagpapa-advertise, marami kaming customers, di ba? Yun nga, nagkakapera kayo dahil gusto niyo manloko ng iba. Ma'am, huwag kang musga. Maraming kalakalan ngayon na ganyan. Gusto ko rin naman mabuhay. Gusto ko rin naman kumita. Ano pa ang klase ng tao na namili dito? Bukod sa mga babaeng gusto makapag-asawa ng mabait na Kristiyano. Meron dito bumibili ng gugulo ng mga simbahan. Meron dito bumibili ng pastors, Sunday school teachers, deacons, pati praise team. Sila ang mga sikat na customers dito. Kahit sila namimili dito? Oo, pati mga TV evangelist. Hindi ako naniniwala. Pero yan ang totoo, kaibigan. Nalilito ako. Hindi ko alam na sa mga simbahan pala namin ay may mga hindi totoo. Bakit? Ikaw ba sumisimba? Oo, tuwing linggo. At tuwing Miyerkules pag prayer meeting. At iba mga espesyal na gawain sa simbahan. Sinuko mo na ba ang buhay mo kay Yesu Cristo? O sumisimba ka lang? Inaamin ko, lumaki ako sa simbahan. At di ko pa naibibigay lahat sa kanya. Pero ngayon, sa nakita ko na kahit nagpapanggap lamang ako ng Kristiyano. Ngayon nakita mo ang sekreto ng aking negosyo. Baka ipagkalat mo to. Ang kailangan ko na kayo intindihin ay siguraduhin ang aking kaligtasan. Teka, ipapakita pa ako sa iba produkto. Bitawan mo nga ako! Busy-busy ka palagi ah. Ikaw nga, bawal magpahinga. Ha? Ganun ba? Mukhang tamang-tamang dating ko ah.
ginagawa sa akin ko eh. Mister, hindi kita kilala. Pero salamat at dumating ka. Hindi ito ang lugar para sa'yo, Mayra. May pupuntahan ka pa, di ba? Ah, oo nga pala. Pinupuntahan pa ako. Oo. Kaya na pang ihintay mo. Kasi na. Salamat. Nakaligtas ako sa masamang balak ni Mr. Tan. Magmula noon, hindi na ako bumalik sa tindahang iyon. At inayos ko na ang buhay ko sa harap ni Kristo. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari kay Mr. Tan at sa misteryosong lalaking iyon. Paano na para magtuos tayo? Anong magtuos? Matagal ka ng talunan. Di mo ba nakita kanina? Buntikan ko na mabihag si Mayra kung hindi ka lamang dumating. Akala mo lang mabibiyag mo siya. Hindi para sa'yo si Mayra, Mr. Tan. Tama na daldal, simulan na natin to. Dito ako, Mr. Tan. Mr. Tan, papakapagod ko lang. Kahit kailanman, hindi magwawag niyang kasamaan sa kabutihan.